Pababain mo. Tapos inarkila ng mga kalapit. Ho ho! Pamunas ka? Hindi ko na po sila susundan ha. Wala nang tingin. Tingnan mo, kita niyo mo gano'n kasit. Sana all may Rachel sa buhay. Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV, please support po. And also kay JC the Barber. So yun nga guys, welcome back to my YouTube channel. Syempre this is Kuya Barbero TV once again. So sa araw na ito guys, magbibigay po tayo ng maiksing reaksyon, maiksing opinion, maiksing kwentuhan tungkol sa mga nangyayari ngayon sa loob at sa labas ng Team Kalingap. So yun nga guys, bago natin simulan ang video ito, gusto ko muna na pasalamatan si Kalingap Rob sa kanyang napakabait na probisyon at ganoon din po sa ama ng Team Kalingap, Kalingap Rob at sa mga kaibigan natin sa loob ng Team Kalingap. At syempre gusto rin natin na special mention si Kuya Verador sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-reaction tayo. At syempre guys, sa video ito, bago natin talakayin o pag-usapan kung ano nga ba yung nangyayari sa Team Kalingap, gusto muna natin na pasalamatan yung ating Diyos kahit na ang Team Kalingap ay safe na nakarating sa Hong Kong. So, thank you so much. At ganun din po sa lahat ng nakaabang sa Team ni Chris. Thank you so much. Alam ko na masaya kayo ngayon na napapanood nyo ang tandem or love team ng Team ni Chris. At alam ko rin na nagtatalunan na kayo sa tuwa dahil sa napanood nyo ang ating nare-reactionan ang Team ni Chris. Pero bago natin pag-usapan yung Team ni Chris, gusto muna natin na pag-usapan ng maikse itong mga pinag-uusapan sa loob at sa labas ng Team Kalingap. So ano nga ba yung status ng Team Rochelle ngayon? So based dun sa post ni Rochelle is, yun nga, medyo napagod. At hindi naman niya sinabi kung ano yung pinaka-reason. Pero wag nating pag-isipan guys, kasi baka merong ilan sa mga nag-iisip or baka merong iba na si Ruel, merong iba na si Rochelle. So alam niyo naman guys, binanggit naman doon ni Rochelle sa kanyang post at maliwanag naman na hindi related ito sa third party. Kaya wag na nating bigyan ng kahulugan pa kung bakit sila naghiwalay. Ang mahalaga sa atin dito is nasabi nila kung ano yung nararamdaman nila. Doon sa post ni Rochelle, isa sa pinakahinangaan natin doon yung tapang niya sa pagsasabi na talagang napagod na. Kumbaga, at hindi lang rin yun guys. Niliwanag na rin niya doon sa post niya na walang kinalaman o walang third party na nangyayari. Isa yun sa pinakahinahangaan natin kay Rochelle na sinabi niya talaga kung ano yung totoo na talagang napagod lang. So normal naman na mapagod lang, lalong-lalo na sa mga relasyon is nakakapagod naman talaga paminsan-minsan. So alam naman yan ng ilan sa may mga asawa, may mga girlfriend, boyfriend na may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon ng labuan sa isang relasyon. So nakabase na lang yan kung paano nila patatatagin yung pagkasama nila kasi minsan mga trial and error lang naman yung nangyayari. So minsan may mga bumibitiw na So sa nangyayari kasi sa kanila, hindi naman natin alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo. Pero ang isa sa gusto natin na mabigay na payo is mapag-usapan privately yung bagay na ito. Isa yon sa magiging solusyon ng kanilang pag-aayos ng kanilang relasyon. Ika nga, kung pag-uusapan ito privately at bibigyan ng panahon yung kanilang mga sarili. Ika nga, ibigyan nila yung kanilang sarili ng panahon na makapag-banding sila at makakwentuhan kasi minsan nagkakaroon lang ng konting labuan dahil sa iba't ibang mga bagay. Nandiyan yung ilan sa mga sulsul sa pamilya or di kaya sa mga kaibigan o di kaya sa mga kakilala. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict dun sa relasyon. So, nakadepende na lang yan kung paano nila patitibayin at patatagtagin yung kanilang pagsasama. Pero ang isa sa pinaka-way para maging matatag yung kanilang pagsasama is yung bonding nila. Sana meron silang panahon dun sa isa't isa na makapag-create din sila ng memory kagaya ni Kalingap Rob at ng kanyang pamilya. So, habang hindi pa naman sila kasal, so sana ganun yung gagawin nila. Pero syempre, hindi naman natin kailangan na panghimasukan yung buhay nila. So, kailangan lang natin irespeto kung ano yung mga desisyon nila kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pinakadulo nung kwento, kung bakit sila humantong sa ganun. Yun nga lang, ang tanong kasi ng ilan sa mga viewers is, makaka-apekto ba ito sa mga love team sa Team Kalingap? Although sa totoo lang, meron itong kaunting kirot dun sa mga puso ng ilan sa mga viewers ng Team Kalingap. Kasi merong ilan sa mga viewers ng Team Rochelle na nanonood din sa Team Chris, sa Team ganito, sa mga ilan sa mga love team na ginagawa ni Kalingap Rob. Meron at merong nanonood dyan. Yun nga lang, ang iniisip kasi nila dahil nga sa nagiwalay ang Rochelle, baka ganun din yung mangyari
sa ilan sa mga love team mula sa Team Kalingap. Example, yung nare-reaction na natin ang Team Mikris, baka isipin ng ilan, o baka ganyan din yung mangyari sa Team Mikris. Although, alam naman natin, uncontrolled situation naman talaga yung mga bagay-bagay. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi mangyayari yon. At nangyayari naman kasi talaga yun sa totoong buhay. In reality, talagang dumarating sa point na nagkakaroon ng problema yung magkarelasyon. Pero syempre, hindi natin pwedeng idepende yung relasyon ng Mikris dun sa sa relasyon ng Team Rochelle na maaaring mangyari kasi pwedeng hindi rin mangyari, no? Kasi dalawa yan may negative at mayroong positive So hindi rin natin masasabi na mangyayari din 'yun sa kanila kasi nakadepende 'yon sa tibay at tatag ng kanilang relasyon at nakadepende 'yon sa pag-establish nila ng memories. Kasi maaari na minsan nagkakaroon lang naman ng hiwalayan dulot ng third party. Kung wala naman sa third party or di kaya sa kakulangan sa communication at kakulangan sa bonding. So dapat kasi ang isang relasyon ng ang isang mag-asawa or girlfriend boyfriend magkaroon sila ng personal bonding na sila lang na walang kailangang nakatutok na camera o walang mga nakasunod na mga kakilala o mga kaibigan. Ika nga is mapag-usapan yung mga bagay-bagay at syempre mapagkwentuhan kung ano nga ba yung status ng kanilang relasyon. So yun yung mga maaaring gawin sana. Yun nga lang, hindi naman natin pwedeng ipilit yung mga bagay na yun. Yamang nandun na sila sa point na nagkaroon na nga ng problema. Ang masasabi ko naman, pagdating sa love team sa Team Kalingap, maaaring may epekto sa mga viewers kasi may mga nanonood. Pero para dun sa mga gumaganap ng mga love team at mga tandem, so maaaring hindi rin mangyari sa kanila yung bagay na yun. So maaaring mangyari, maaaring hindi rin mangyari kasi vice versa lang naman yan. Pero ang stand naman natin dito, depende sa ipapakita ng Mikris kung anong tibay ang kanilang may establish na relasyon. So, syempre, para sa akin, kapag na-establish ng gusto yung relationship at hindi lang ito pang camera or hindi lang ito pang video, which is magtatatag ito at magiging matibay. Parang poste. No? So, kapag mas malalim yung pagkakatatag, mas malalim yung pagkakabaon ng isang poste, mas matibay yung kanilang samahan. So, pwedeng pwedeng tumibay yung kanilang relasyon at hindi mauwi sa ganon na hiwalayan. So magiging example din yung Rachel and Ruel na palalimin ng mga nasa love team yung kanilang relasyon para hindi mangyari yung mga bagay na yun. Kumbaga maging maging aral para sa ilan sa mga love team mula sa Team Kalingap. At syempre guys, ako naman, ang baseline lang naman ni Kuya Barbero dito, ang point of view lang naman natin dito, which is hindi rin naman ibig sabihin porque nangyari sa iba is mangyayari na sa iyo. So, maaaring mangyari yan kung hindi lang palalalimin yung relasyon ng dalawa. So, napag-uusapan kasi ito guys, mainit-init. At syempre, dako naman tayo dito sa Team Mikris at sa ilan sa mga nangyayari ngayon sa Hong Kong sa Team Mikris. So, ito na nga guys, meron din tayong maiksing video na nakuha at syempre gusto rin natin itong i-credit dun sa may-ari ng video na napanood natin kasi nagulat talaga tayo sa ginawa ni Kalingap Mikoy. So, panoorin nyo yung video ito at reaction na natin. Pababain mo. Mas inarkila ng mga kalingapin. Ho ho! One Kalingap! One family! So yun, maliwanag naman guys, no, na nasa bus sila neto at nagsisigawan nga yung ilan sa mga Team Kalingap ng One Kalingap, One Family, which is totoo naman, basta nasa loob ka ng Kalingap, so One Kalingap, One Family. So yun nga guys, makikita natin dito yung video ni Krista at ni Mikoy na merong masinsinang pagyuko at usapan yung dalawa. So ang napansin natin dito, baka meron lang silang pinag-uusapan na baka siguro personal na mga bagay, kaya tumungo si Mikoy papunta kay Krista. At syempre, hindi lang naman ito usapan na gano'n. Syempre, para sa ilan sa mga viewers is pagpapakita ito ng talagang meron talagang lambingan yung dalawa pagdating sa sa papuntang Hong Kong. At syempre guys, alam naman natin na maraming nag-aabang talaga sa Hong Kong at isa ito doon sa napanood natin na talagang ang Team Mikris is talagang overloaded. Ika nga loaded at overloaded. Kumbaga sa sizes ng isang truck is talagang napakabigat ng dala-dala nitong pagpapasaya para dun sa mga viewers ng Team Mikris. At pasulya pa lang ito para dun sa mga nanonood ng Team Mikris. So aabangan natin yung upload ni Kalingap Rob sa ilan sa mga matitindi at mga highlight points ng Team Mikris. At alam naman natin na mas maraming mga viewers ng Team Mikris ang magiging masaya kapag nailabas na ito, na ipakita na ito ni Kalingap Rob. Highlights, mga highlight points na kay Kalingap Rob yan. Ito pa lang ay mga behind the camera. So natutuwa na tayo, lalo na kaya yung mga bibitawan nilang words dun sa Hong Kong na alam naman natin na masayang masaya ang dalawang ito, si Krista at si Mikoy. So yun nga guys,
sa video ito, hindi rin naman natin papahabain. Gusto ko lang rin na mapag-usapan yung video ni Kapidongski TV. So, kilala rin po tayo ni Kapidongski TV. Ano? So, napanood natin yung video ni Kapidongski TV. May ilan sa mga nag-comment sa atin. Panoorin mo Kuya Barbero TV yung video ni Kapidongski TV. At may magandang ano doon. May mga magandang nakita daw doon. So, napanood ko naman, no? Magkasama ang team ni Chris sa Hong Kong at talagang magkatabi sila. So, magkatabi rin sila sa aeroplano or sa what. So, ang baseline lang naman natin dito is talagang ang team ni Chris is oversized at overloaded pagdating sa pagpapasaya sa mga viewers ng mga naghihintay. So, syempre guys, bago natin tapusin yung video ito, gusto ko muna na pasalamatan unang-una na yung mga team ni Chris na palaging nanonood din kay Kuya Barbero TV. At syempre, gusto ko rin pasalamatan sa iba't ibang mga love team or tandem, Franjoy. So, gagawa rin po tayo ng reaction for Franjoy para mabigyan din po ng kaunting paliwanagan o kunting reaction ang Franjoy. Ano, gusto ko po kayong pasalamatan, mi Chris, Franjoy, Edsy, at Chom Carl, at marami pa pong iba. At syempre, gusto natin na bago tapusin ang video ito, gusto ko muna pong pasalamatan lahat ng viewers ni Kuya Barbero TV. At syempre guys, ganoon din po, palagi kong sinasabi na huwag niyo pong kalimutan na pakiclick po yung ating notification bell para palagi kayong updated sa video ni Kuya Barbero TV, sa mga re-reaction natin at sa mga mapag-uusapan natin. At syempre guys, huwag niyo rin pong kalimutan na pakisubscribe din po ng ating YouTube channel at ma-share din po para kahit papano is marami pa tayong magawang mga content. Syempre guys, bago natin tapusin ang video ito, pasalamatan muli natin ang lahat ng nasa Team Kalingap, mula kay Kalingap Rob, kila Kuya Val, at lahat ng bumubuo sa Team Kalingap. At thank you so much and bye-bye po.